Kapag ayaw humarap, maliwanag korap. Yan po ang pahayag ni dating Secretary for Political Affairs Ronald Llamas. Sino ba ang ayaw humarap? Mukhang ito pong si Sara Duterte mga tol, ayaw talagang harapin ang impeachment laban po sa kanya. Naduduwag na ba talaga ito? Kasi kahapon, formal niya na pong inihain ang petisyon for certiorari and prohibition sa Korte Suprema na naglalayon siyempre na questionin ang constitutionality ng isinasagawa pong hearing ng Committee on Justice. At the same time, humihiling po siya ng temporary restraining order sa Korte Suprema. Ang tanong, mapagbibigyan kaya ito ng Korte? Hindi po natin alam ang kasagutan dyan. Pero pag-uusapan po natin ang balita po na ito. Naduduwag na ba talaga itong si Sara Duterte? Bago tayo magpatuloy, ngayon po ay April 8, 2026. Magandang araw po sa inyong lahat. At kung kayo po ay hindi Duterte supporter, huwag nyo po sanang kalilimutang mag-like at pakishare nyo na rin po itong ating live streaming. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos at dito po sa ating programa. Dako po tayo dito po sa balita. Marami na pong sabina na in-issue ang Committee on Justice. Ilan po dyan ang sabina mula po o para po kay Ombudsman Boying Remulla na may kaugnayan po sa mga SALN nito pong si Sara Duterte. Ito pong sabina ay testificandum et duces tecum. Ibig pong sabihin yan, kailangan po personally dumalo. Ito pong si Ombudsman Boying Remulla at taglay-taglay po niya ito pong mga SALN ni Sara Duterte. No? Yung isa pa pong sabina ay para din po dito po sa mukhang kinakabahan si Sara Duterte sapagkat sineryoso talaga niya ito eh. Ito po yung kanyang sinampahan ng kasong perjury sa Taguig City Prosecutor's Office. Si Mr. Ramil Lagunoy Madriaga na ipinapakilala niya po ang kanyang sarili bilang di umano'y bagman ni Sara Duterte kung saan siya po ay nautusan daw ni Sara Duterte na mag-deliver po ng mga duffel bags na naglalaman po ng milyon-milyones na pera sa iba't ibang lugar at personalidad na malapit po dito kay Sara Duterte. Kaya inaasahan din po natin yan na siya po'y dadalo sa April 14 at kaakibat ng pagdalo niya, syempre yung kanyang affidavit na dapat patunayan niya na sa kanya po yun. At the same time, iba pang mga ebidensya na pwede niya pong ipresenta. Nandyan din po ang sabina na inisyu sa chairperson po ng Commission on Audit na si Gamaliel Cordoba. Ito po ay may kaugnayan sa naging audit report po nila, kaugnay po ng budget, no? Partikular sa confidential funds ng Office of the Vice President at saka ng Department of Education during the time na ito pong si Sara Duterte ay kalihim pa po nito. At sa latest po na balita kahapon, ito po yung mga inisyuhan pa ng sabina. Bagamat nabanggit na po natin si Chairperson Cordoba, kasama din po dito sa balita si BIR Commissioner, ano? Hindi ko po tanda yung pangalan niya, kaya panoorin na lamang po natin ito pong balita. Ilang subpoena pa ang inilabas ng House Committee on Justice para sa pagdinig nito sa April 14, kaugnay ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ang mga pinadalhan sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Sa sabinang ipinadala ng House Justice Committee, pinahaharap nila sa pagdinig sa April 14 si State Auditor Gloria Camora ng Commission on Audit o COA. Pinapadala nila kay Camora ang mga dokumentong isinumite sa COA ng Office of the Vice President at Department of Education kaugnay ng paggamit ng confidential funds. Kasama rito ang mga check at voucher transaction mula December 2022 hanggang July 2023, liquidation reports
at sworn certification ng mga kaukulang opisyal. Magugunitan kasama sa mga naungkat na dokumento ng Kamara noong 19th Congress kaugnay sa confidential funds ang mga acknowledgement receipt na pinirmahan ng mga individual na walang birth, marriage o death certificates gaya ni na Mary Grace Piatos, Milky Sequoia at Kokoy Villamin. May ko, meron bang notice sa lawan ko? Na fully satisfied ba ni Sara yung explanation niya doon? Na Kaya kayong mga Duterte supporter at yung ilang mga tatanga-tangang nanonood ngayon dito sa ating programa, huwag kayong matakot. 'Di ba? Sinasabi ninyo, wala namang problema, nilinis na ng COA itong si Sara Duterte. Eh, ganyan yung maririnig ninyo sa April 14 kung totoo yung pinagsasasabi ninyo. No, bakit nyo pipigilan ang mga bagay-bagay, lalong-lalo na itong si Sara Duterte? Nagtataka talaga ako napaka illogical nung inyong mga sinasabi, no? Lagi nyong pinagdidiinan, malinis na, walang kasalanan si Duterte, no? Yung BP nyo, o BP natin lahat, wala naman tayong magagawa Talagang BP nating lahat yan Huwag tayong tumulad dito sa mga tatanga-tangang DDS na hindi nila kinikilala bilang Pangulo ng Pilipinas, si PBBM. Baka kamatayan na lang nila yan pagka ganyan pa yung paniniwala nila. Alam nyo naman na yan ang katotohanan. Kahit ayaw po ninyo sa Pangulo, siya ang Pangulo ng Pilipinas. Ganon din naman tayo dito kay Sara Duterte, na kahit ayaw nating maging vice presidente sana ito, siya po yung vice presidente. Kasalanan kasi natin dahil tayo po yung bumoto dito Bahagi tayo ng 32 million na katao na bumoto kay Sara Duterte. Tayo po ang may kasalanan. Siyempre, on the contrary, yung mga bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos na DDS, sasabihin rin nila yan. Kasalanan din nila kung bakit naging Pangulo si PBBM. Kanya-kanyang paniniwala. Pero dito, hindi po paniniwala ang pinag-uusapan dito kung hindi ebidensya. No? Kung walang kasalanan si Sara Duterte, malalaman po natin yan eventually sa Senate hearing o Senate trial. Ito namang mangyayari sa April 14, hindi naman po ito trial, taliwas po doon sa pinalalabas ni Sara Duterte sa kanyang petition for certiorari and prohibition na mamaya, with the help of ChatGPT, i-explain po natin sa ating mga manunood. Bago tayo magpatuloy dyan, syempre, tuloy din muna natin ang pakikinig po dito sa balita. Uulitin ko lang, kung walang ginagawang masama si Sara Duterte at kung sa tingin ninyo, tama yung paggasta ng confidential funds, huwag kayong mag-alala, mga Duterte supporter. Di ba sabi nyo, Pangulo na ng Pilipinas si Sara Duterte sa 2028, mangyayari yan kung wala po siya talagang kasalanan. No? Ebidensya po ang pinag-uusapan dito, hindi po paniniwala. Dapat po ninyong matandaan yan. instead na meron siya notice of allowance, yung sa mga observation memorandum was acceptable to COA. Yan lang yung issue kami. Sa subpoena na ipinadala naman kay BIR Commissioner Attorney Charlito Martin Mendoza, Siya pala, si Attorney Charlito Martin Mendoza, ang commissioner po ng BIR. Di ko kasi kilala pinasunsumite naman ang mga tax record ni VP Duterte, kanyang asawang si Attorney Manasa Scarpio at iba't ibang negosyo. Kabilang dito ang annual income tax returns ng mag-asawa mula 2007 ng Vice Mayor ng Davao City si Duterte hanggang 2025 ng bise na ito. Hindi na pwede hindi pumunta. Dapat government. So, wala pang pumunta sila. Isa pang pinadala ng komite ng subpoena para sa April 14 hearing, si Attorney Cynthia Viñas Pantonal na nagnotaryo ng affidavit na nagpakilalang dating aide at umano'y bagman ni VP Duterte na si Ramil Madriaga. Yan ang kinakatakutan ni Sara Duterte. No? Bakit natin sinasabing kinakatakutan ni Sara Duterte? Sa dinami-dami po na nag-issue sa kanya. Ang daming mga nagsalita sa kanya ng mga akusasyon. Natatangi itong si Ramil Madriaga ang kanya pong kinasuhan. Di ba? Ganoon katindi yung posibilidad na nagsasabi ng totoo itong si Ramil Madriaga.
Kasi kung hindi po nagsasabi ng totoo yan, malamang katulad lang din po yan ng napakaraming mga nag-akusa kay Sara Duterte sa nakalipas na panahon na hindi niya po pinansin. Bakit ito? Personal niya pa talagang sinampahan ng kaso. Anyway, magkakaalaman tayo sa kinalaunan kung hindi makikialam dito ang Korte Suprema na pag-uusapan natin mamaya-maya. Kasama sa pinasusunite kay Pantanal ang original na kopya ng affidavit ni Madriaga. So, deprived of liberty, nakakulong ka, hindi ka naman pwede magsinungaling eh. Nakakulong ka, madali ka malaman kung the supporting body is authorized to require yun, hindi pwedeng masama. Hindi ka magkakaroon dyan, hindi siya magkakaroon, or hindi siya, o yan, isa yung doktor. Only fact na pwede siyang mag-excuse mo na hindi. Nauna nang pinasabpina ng komite si Madriaga para humarap sa pagdinig. Natanggap Alam niyo itong mga supporter ni Sara Duterte, partikular itong puganting si Harry Roque. Nakita ko sa isang post niya, nag-a-appear kasi sa timeline ko, ako naman di nagpa-follow sa mga yan eh. Kaso lang, syempre, pag nag-appear sa timeline ko, binabasa ko. At nakalagay doon, parang kine-question niya yung pag-i-issue po ng subpoena ng Committee on Justice sa, tingnan na nga natin mismo, yung kanyang Facebook page. Sa mga, meron daw pong kaso, no? Ito po yung nasa nababanda yon. Ang pagsabpina sa isang preso na nakakulong dahil sa arrest warrant ng korte ay pagbaliwala sa ating mga hukuman, kabastusan. Ibig bang sabihin nito, Harry Roque, nung ikaw ay kongresista, panahon ni Rodrigo Duterte, nagsagawa ng hearing kaugnay po ng di umanay korupsyon ni Leila de Lima ang Kongreso? Sino-sino ang mga pinasabpina doon? O mga convicted na, tapos may mangilan-ngilan po doon na meron pong kasong kinakaharap na kriminal sa korte. Pagka kayo, okay lang. Kapag hindi pabor sa inyo, hindi tama. Kabastusan na sa hukuman. Anong uri ng paniniwala yan, Harry Roque? Talaga nga naman, ayan ang tinatawag na double standard. No? Pagpapabor sa inyo, kahit convicted, okay lang. In fact, gawa-gawa nga lang yung mga kasong isinampa kay Leila de Lima, napatunayan po dyan sa korte eh. Tapos ngayon, itong si Ramil Madriaga, kumakaharap sa kasong kidnapping na sinasabi ni Pebbles Talakera, ay niluto mo lamang, hindi na pwedeng magtestigo o maging resource person dahil meron siyang warrant of arrest at ngayon ay nakakulong. Anong uri yan? Naturing ang abogado ka, di mo ginagamit yung tama, no, na pag-a-apply ng mga bagay-bagay sa mga pinag-uusapan sa kasalukuyan, ano? But anyway, ganun talaga dahil nga ito po'y pugante, wala tayong magagawa diyan kung hindi i-ignore na lamang o kaya reaksyonan sa tamang kaparaanan katulad ng ginagawa po natin ngayon, yung kanyang mga sinasabi. No? Kasi kung minsan, may mga bagay-bagay na hindi po dapat natin i-ignore eh. Naalala niyo yung statement ni, yung famous quote mula po kay Edmund Burke, no? The only way for an evil to triumph is for a good man to do nothing. Parang ganun, ano? Hindi ko man makuha verbatim yung sinabi niya, pero ganun na ang tanging kaparaanan para po ang mga masasama ay magtagumpay ay ang mga mabuti ay wala pong gawin. Kaya hindi pa pwedeng basta-basta na lamang po tayong mananahimik dahil sila yung mga DDS. No, may nag-comment nga sa page natin, bakit mo papatulan yung DDS? Kaya ang naging sagot ko na lamang, hindi ko siya pinapatulan. No, tayo yung nagsasalita para po sa kaalaman ng mga kapwa po natin Pilipino. Hindi naman para sa kanila. In fact, dito nga po sa programa natin, dinidiscourage ko pang ang manood itong mga tatanga-tangang DDS eh.
Kaso lang, ewan ko kung ano bang nakikita nila sa akin, bakit sa kabila ng mga sinasabi kong tatanga-tanga sila, patuloy nila akong pinapanood. I do not know. Maybe, baka natututo din sila kahit paano. Kasi I believe, marami po sa inyo kaya po nanonood sa ating programa dahil hindi man sa pagmamayabang, meron po tayong napupulot na impormasyon na tama. Di ba? O kaya naman, eto hindi sigurado, hindi ito kayo, mga tol, ano? Pero malamang may mga tatanga-tangang Duterte supporter na kaya po nanonood sa atin kasi nagiging masaya po sila. Kapag ka nasasaktan sila, ikinasasaya po nila. Kaya ang tawag sa mga taong ganun, mga masokista. No? O, ngayon, puntahan po natin ito pong kaduwagan ni Sara Duterte. No? Isa po itong ilustrasyon ng kaduwagan ni Sara Duterte na may pa-blood pa noon, no? Tapos may pasabi-sabi pa na hindi ko na pinapansin yung impeachment na yan. Tapos ngayon, siya mismo naghain ng petition for certiorari and prohibition. Anong uri na hindi niya pinapansin yan? Diba? Talagang bravado lang meron itong si Sara Duterte. O, ito po, yung petition, no? Ito po ay 58 pages. Ayon po sa nakita kong post ni Attorney Reyes Del Rosario. Hindi ko po naman nabasa yan at ayokong basahin sa totoo lang. No, pero dito po sa kumakalat na post ay 5 pages po yung ipinakita containing 56 number page. Kaya marahil 58 ito. Baka hindi lang naipakita yung iba. At dahil ayoko pong basahin at meron naman po tayong artificial intelligence na makakatulong sa pagpapaliwanag po sa atin, pinagawa ko na lamang dito po kay ChatGPT na ipaliwanag sa atin. No, kaya inisa-isa ko pong i-post sa kanya yung mga litrato na yan ng kopya ng petisyon ni Sara Duterte at sinabi ko po dito sa kay ChatGPT na ipaliwanag mo sa amin. O ito po, no? Para magkaroon lang din tayo ng idea kung ano ba tong sinasabi ni Sara Duterte at ibabangga po natin sa realidad, no? Doon po sa nakikita nating pagdinig ng Committee on Justice sa mga nakalipas na linggo at posible sa mga susunod pa na pagdinig. Sabi po dito, ito ay isang opisyal na dokumento mula sa Korte Suprema. Isang petition for certiorari and prohibition na inihain ni Vice President Sara Duterte. Simpleng paliwanag, ano ang dokumento? Ito ay isang petisyon sa Korte Suprema kung saan humihingi ng tulong ang isang partido. Si Sara Duterte po yun, ha? Para ipawalang bisa o invalidate ang ginawa ng ibang sangay ng gobyerno at pigilan ang pagpapatuloy nito. Sino ba tinutukoy dito? Siyempre, ang House of Representatives, specifically, ito pong Committee on Justice. Ano ang hinihingi ni Sara Duterte? Batay sa nakasaad, gusto niyang una, ideklara na walang bisa ang impeachment complaints laban sa kanya. Itigil ang proseso ng impeachment sa House of Representatives at ikatlo, harangin ang anumang susunod na hakbang kasama ang hearings, ebidensya, etc. Kaya babalik tayo doon sa sinasabi ni Ronald Llamas. Kapag ayaw humarap, maliwanag, kurap. Sinabi ni Christian Esguerra, baka takot lang. No? Sabi naman natin dito sa ating programa, ibahin lang natin yung salita. Naduduwag lang. Patunayan mo, Sara Duterte, na hindi ka takot, na hindi ka duwag, na ikaw ay hindi kurap sa pamamagitan ng pagharap. Huwag daanin sa teknikalidad. Huwag daanin sa legalidad. Ano ang ibig sabihin ng mga legal terms? Una, certiorari. Sinasabi niya na may grave abuse of discretion o malubhang pag-abuso sa kapangyarihan ang House. Ibig sabihin, parang sinasabi niyang lumampas o mali ang ginawa ng House. Ang tanong,
Meron bang kamalian sa ginawa po ng House? Mamaya na po natin sasagutin niya kasi may mga basihan po siya ritong inilatag eh. No, for example, yung double standard. Doon na natin sasagutin kung ano po yung nakita po natin sa nakalipas po na pagdinig ng House of Representatives. Ano naman ang prohibition? Humihiling siya na ipahinto ang ginagawa ng House Committee on Justice. Parang stop muna habang pinag-aaralan ng Supreme Court. Wow, natatakot talaga o nadudawag ito mga tol. Kasi pag hindi niya napaihinto ito, sa April 14 lalabas si Madriaga. May papakita na sa publiko yung salin niya. Kaya ngayon, TRO please. Tingnan natin kung mag-i-issue ng TRO ang Korte Suprema. I hope hindi. Ito na, ang TRO, Temporary Restraining Order or Injunction. Ito yung agarang pagpapatigil habang dinidinig pa ang kaso. Kapag nag-grant, titigil muna ang impeachment proceedings. Ang saklap nito, mga tol, pag nakailam dito ang Korte Suprema. Korte Suprema! Hoy! Di naman ako abogado, kaya kahit magsalita tayo ng hoy sa kanila, walang problema. Bahagi po yan ng karapatan natin sa malayang pamamahayag. Hindi naman po bawal ang tawagin silang hoy! Huwag kayong magpapadala sa dahil kayo po'y appointed ng tatay ni Sara Duterte. No? Gawin niyo lang kung ano yung tama. Huwag niyong pakialamanan ang ginagawa ng Committee on Justice ngayon na kayo rin mismo ang nagtalaga ng mga pamantayan kung bakit po nila ginagawa iyon. No, na ipapaliwanag natin mamaya. Sino ang mga kinasuhan? House of Representatives, House Committee on Justice, no? Senate, ilang mambabatas, yung mga pangalan na nakalista doon sa petisyon. Ibig sabihin, kino-question niya ang ginagawa ng Kongreso laban sa kanya. Ano ang pinaka-bottom line dito? Ang ginagawa ni Sara Duterte ay dinadala niya sa Supreme Court ang laban para pigilan ang impeachment process laban sa kanya. Hay nako, Sara Duterte, paano matatapos ang issue na ito kung hindi mo haharapin? Si Leila de Lima nga nakakulong, hinarap eh. Unfortunately, mahigit sa 6 na taon ang naging pagkakakulong sa kanya, pero nagwagi siya. Ikaw hindi pa nga nakakulong, ayaw mo nang harapin. Bakit ito mahalaga? Ito ay banggaan ng kapangyarihan ng judicial o ng Supreme Court laban sa legislative o ng House and Senate. Kapag pinaboran siya, posibleng tumigil ang impeachment. Kapag hindi, ito na ang sana mangyari. Tuloy ang proseso hanggang Senado. Okay? Yung ikalawang page, syempre, ipaliwanag pa rin sa atin ni ChatGPT. Ito ang pinaka-core na argumento ng petisyon ni Sara Duterte o pinaka-sentro ng argumento. Hahatiin natin para malinaw. Buod muna, pinakasimple, sinasabi niya na may mali at labag sa konstitusyon ang ginawa ng House. Kaya dapat ibasura ang impeachment, itigil ang buong proseso. Ito na yung breakdown. Una, grave abuse of discretion. Ang claim ni Sara Duterte, nag-abuso umano ng kapangyarihan ng House at Committee on Justice. Ibig sabihin, lumampas daw sila sa kanilang authority. Hindi sinunod ang konstitusyon at past Supreme Court rulings. Or sa madaling pangunawa, mali ang ginawa nyo, kaya dapat pakialamanan ng Supreme Court. Yan grave abuse of discretion. Pangalawa, 1-year bar rule. Ito ang isa sa pinakamabigat na argumento. Sinasabi, bawal magkaroon ng more than one impeachment complaint sa loob ng 1 taon. May nauna ng complaints Castro at D. Kaya ang mga sumunod sa Balya at Cabrera ay void agad, ab initio. Or sa madaling paliwanag, hindi na dapat tinanggap ang bagong impeachment, illegal na agad. Dito ako merong apprehension mga tol eh. Kasi alam niyo, ang Makabayan Black, duda ko dyan eh.
baka Trojan horse yan eh, no? Bakit sila kagad nag-file ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte? Ang liwaliwanag naman po doon sa unang desisyon ng korte na dapat February 6. Tapos sinundan pa nitong civic group na pinangunahan ni Francisco D. Noong February 2 po kasi nila yun isinampa eh. Ngayon, kahit nag-set aside na ng decision diyan ang House Committee at hindi na nga ito tinanggap, baka maging valid reason ito, no? Kasi tinanggap ng House of Representatives eh. Dapat doon pa lamang sa punto ng House of Representatives, Secretary General's Office, dinisregard na nila yon, no? Kaya ewan ko kung anong mangyayari dito. Kasi alam nyo naman, kaunting punto lamang pwedeng katigan ng Korte Suprema eh. Nung nakaraan nga, ang liwaliwanag po doon sa paliwanag ng House of Representatives na wala silang nilabag sa konstitusyon, ganun pa man. Iba yung naging interpretasyon ng Korte Suprema pabor para kay Sara Duterte, partikular sa bilang ng session days, no? Kung ang pagbabasihan po natin ay yung talagang pagbilang, excuse me, tama po yung ginawa ng House of Representatives pero ayon sa Korte Suprema, mali po iyon. Kaya hindi yun matanggap ng maraming mga legal na eksperto. At para sa kanila, somehow nagkaroon ng judicial encroachment, no? Doon po sa desisyon ng Korte Suprema. Anyway, ikatlo, yung domino effect na tinatawag. Kapag illegal ang complaints, eto na, lahat ng proceedings mula dito ay illegal din. Di ba? Kung hindi po yan daw pumasok sa one-year bar rule, o kung ito'y lumabag sa one-year bar rule, lahat ng mga sumunod, illegal na. Yan yung pinagdidiinan nila rito. Kung mali ang simula, mali ang lahat ng sumunod. Tapos, pinalalabas nila na merong mini trial, no? Ang Committee on Justice ay parang gumagawa na ng trial. Ang konstitusyon, Senate lang ang may power mag-trial. Ito ang sinasaad sa konstitusyon. Kaya sinasabi ni Sara Duterte, ang ginagawa ng House ay panghihimasok sa trabaho ng Senado, no? Or sa madaling paliwanag, hindi nyo yan trabaho. Sa Senado lang yan. Di ba? Ang galing mambola, no? Parang makatotohanan. Pero kung babasahin po natin ang desisyon ng Korte Suprema, medyo matagal na pala yun, no? Ipatagalog natin mga tol. At hanapin natin. Decision of Supreme Court on impeachment of Sara Duterte. Yan. Siyempre, yung hanapin natin, yung July 25, 2026. No? At ito po ay ipatagalog natin kay ChatGPT. Yan. Para mas madali na. Yan. Sinasabi ni Sara Duterte, mali daw ang ginagawa ng House of Representatives. Sumusunod na nga lang ang House of Representatives dito mismo sa utos ng Korte Suprema eh. 'Di ba? Ito po yung naging desisyon ng Korte Suprema eh. More than 90, kung daw nagkakamali, 97 pages po ito eh. Pero syempre dito po sa kanilang naging press briefing, press statement, ito po yung pinakabuod, no? Basahin po natin at kayo po ang humusga kung mali ang ginagawa ngayon ng House of Representatives. Alinsunod dito po sa naging desisyon ng Korte Suprema. Sabi po dito, noong July 25, 2025, malinaw ang ating saligang batas. Hindi binibigyang katwiran ng layunin ang paraan. May tamang paraan upang gawin ang tama sa tamang panahon. Ito ang ibig sabihin ng rule of just law. Ito ang kahulugan sa pagiging makatarungan o due process of law kahit sa impeachment. Sa isang 1302 na desisyon kung saan nagkaisang bumoto ang mga mahistrado na dumalo
at si Associate Justice Alfredo Benjamin S. Caguiwa ay nag-inhibit habang si Associate Justice Maria Filomena D. Singh ay nakalib. Idineklara ng Korte Suprema en banc noong Hulyo 25, 2025 na labag sa konstitusyon ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Z. Duterte. Binanggit na ito ay saklaw ng one-year rule. Baka ito na naman ang katigan dito, iniisip ko yan ha. Sa ilalim ng Article 11, Section 3, Subsection 5 ng Konstitusyon at lumalabag sa karapatan sa due process na nakasaad sa Bill of Rights. Dahil dito, hindi nagkaroon ng jurisdiksyon ang Senado sa impeachment proceedings. Dalawa, di ba? 1 year bar rule nilabag at due process. No? Doon sa binasa po natin kanina na argumento ni Sara Duterte, same. 1 year bar rule at due process. Gayunpaman, nilinaw ng korte na hindi ito pinapawalang sala si Vice President Sara Duterte sa mga paratang laban sa kanya. Ngunit ang anumang susunod na impeachment complaint ay maaari lamang ihain mula February 6, 2026. Kaya yung Makabayan Block, saka itong si Francisco D., yung civic group nila, maling-mali talaga yung ginawa ng mga yan eh. No? Pinangunahan nila yung February 6, nag-file sila ng February 2. Paano ngayon yan kung yan ang gamitin ng Korte Suprema? Di tapos na naman tayo. Intay na naman tayo ng 1 taon. Wala na. Hindi na natin makikita yung mga ebidensya kasi by 2027, hindi na ito papansinin, mag-e-eleksyon na eh. No? Kaya one time lang ito ngayon. This will be the last time na pwedeng ma-impeach si Sara Duterte. And we are hoping hindi makialam dito ang Korte Suprema. Dahil lamang diyan sa 1 year bar rule na yan. Nag-ugat ang kaso sa 4 na impeachment complaints laban sa Vice Presidente. Ang unang 3 ay inihain bla bla bla. Naipaliwanag na yan. Total, tungkol lang naman yan sa 1 year bar rule. Ito na. Ayon, ang desisyon na isinulat ni Senior Associate Justice Marivic Leonen ay nagpasya na ang lahat ng legal na usapin sa impeachment ay maaaring suriin ng korte dahil sa epekto nito sa mga institusyon at sa pagiging isang proseso ng konstitusyon. Ayon sa korte, ang impeachment ay legal at konstitusyonal na proseso na may political na katangian ngunit hindi ito purong politikal. Dahil dito, saklaw ng Bill of Rights, lalo na ang due process at karapatan sa mabilis na pagresolba ng kaso ang buong proseso ng impeachment. Bagamat hindi tungkulin ng korte na magpasya kung dapat tanggalin sa pwesto ang isang opisyal, binigyan din ito na may obligasyon itong ipaliwanag at ipatupad ang proseso ayon sa konstitusyon. Lagpasan na po natin yung 1 year. No? Dito tayo sa due process sa impeachment. Itinakda ng korte ang mga sumusunod. Dapat may ebidensya ang articles of impeachment. Common sense. Paano magkakaroon ng ebidensya ang articles of impeachment kung hindi dadaan sa pagdinig sa Committee on Justice? Sara Duterte. Pangalawa, ang ebidensya ay dapat sapat para patunayan ng mga paratang. Common sense. Paano matitiyak ng mga prosecutor na maaaring manggaling sa Committee on Justice kung may sapat ba na ebidensya para patunayan ng mga paratang kung hindi magsasagawa ng hearing? Ikatlo, dapat makita ng lahat ng miyembro ng Kamara ang articles of impeachment at ebidensya. Common sense. Paano makikita ng lahat ng miyembro ng Kamara ang articles of impeachment at ebidensya kung wala munang magiging pagsusuri o hearing ang Committee on Justice? In short, mga tol, hindi ko nababasahin yan. Ang ginagawa ng Committee on Justice sa kasalukuyan ay alinsunod sa kautusan po mismo ng Korte Suprema. Kaya itong sinasabi po nilang mini-trial, hindi po totoo ito. Wala pong mini-trial na nangyayari sa Committee on Justice bagkos ito po ay technically termed as clarificatory hearing, no? Or hearing formal kung saan inihahalin tulad po ito sa preliminary investigation na isinasagawa
ng isang prosecutor kapag ka ito po ay hinaina ng reklamo ng isang partido. Sa pamamagitan ng reklamo na yon, susuriin niya kung merong bang basihan ito at para talaga matiyak, aalamin din ang panig ng inirereklamo. And thereafter, kung merong sapat na basihan, with certainty of conviction, iaakyat po niya ito sa korte sa pamamagitan po ng tinatawag na information. No? An accusation in writing charging a person with an offense and filed with the court. O, ganun po ang definisyon ng information. Pero simply stated, ito po yung mga sinusulat ng prosecutor kung saan inaakusa niya yung nirereklamo sa mga paglabag sa batas at ito po ay kanilang inaakyat sa korte. Ngayon, ikalima po rito, nag-imbento daw po ng rules ang House of Representatives. Hindi po yun totoo. No? Ang claim ni Sara Duterte, gumawa daw ang committee ng sariling rules na wala sa konstitusyon at hindi raw properly published. Nag-imbento kayo ng rules para ituloy ang proseso. Wala po iyong katotohanan. Hindi po nag-imbento ng rules ang House of Representatives kasi yung rules na kanila pong binalangkas ay nakaalinsunod sa konstitusyon at sa desisyon po ng korte. Ang pag-iimbento kung ikaw ay gumawa ng isang rules na wala pong pamantayan. Ang ginawa po ng Committee on Justice ay nakabatay sa ating saligang batas. Tuloy tayo. Ano ang strategy dito? Classic legal move. Dalhin sa Supreme Court para mapahinto agad at tuluyang mapawalang bisa ang impeachment. In short, huwag harapin ang impeachment. Yung ikatlong page, ito ang paliwanag. Ito na yung continuation ng argumento ng petisyon. Mas pinapalalim kung bakit dapat pakialamanan ng Supreme Court at itigil ang impeachment. Ito ang malinaw na paliwanag. Dagdag na mga argumento. Ito na. Double standards at fishing expedition. Ang claim ni Sara Duterte, may double standard daw ang committee. Parang mamimili lang ng target, bias. At ginagawa raw na fishing expedition, naghahanap lang ng ebidensya kahit wala pa. Hindi perang proseso, parang hinuhuli na ako kahit wala pang sapat na basihan. Wala po itong katotohanan. Kung ang pagbabasihan po natin, ang na-witness po natin na mga pagdinig sa House of Representatives. Bakit? Ang comparison nila, hindi daw po pantay ang ginawang pagtingin ng Committee on Justice kaugnay ng impeachment complaint laban po kay Pangulong Bongbong Marcos at kay Sara Duterte. Kay Pangulong Bongbong Marcos daw ay agad po itong idineklarang insufficient in substance. No, samantala kay Sara Duterte dineklarang sufficient in substance. Pero ano ba ang pinagkaiba ng dalawa? Ang paliwanag po diyan ni Committee Chairperson Jinky Luistro ay napakasimple para madali po nating maunawaan. Ayon po sa kanya, meron pong tinatawag na personal participation. No? Dapat ang isang sinasabing impeachable officer, no? At sa case po ng ating Pangulo, sa paghahain po ng reklamo ng mga nais siyang patalsikin bilang Pangulo ng Pilipinas, wala po silang na-established na personal participation ng ating Pangulo considering na ang kanila pong basihan ay ang GAA, General Appropriations Act. Pumirma daw po dito si Pangulong Bongbong Marcos, kaya dapat daw po siya ma-impeach. Hindi po yon impeachable offense, nor, syempre, hindi po yon personal participation ni Pangulo sa isang alleged corruption. Kasi, ano-ano ba ang mga basihan ng impeachment? Meron pong 6. Nandyan po ang culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust, saka treason. I forgot the other one, no? Nakalimutan ko yung isa pero 6 po 'yon, no? Ngayon, ang punto lang naman kasi doon mga tol, graft and corruption yung pinakabasihan po nila. Pagka naalala nyo, paki-comment nyo na lamang para hindi tayo maghang doon sa tingnan ko na nga.
Grounds for impeachment. Yan. Ano ang sinasaad ng ito? Treason, bribery, other high crimes. Yun yung nakalimutan ko. Sorry nakalimutan ko. Other high crimes. Okay? Ngayon, going back dito po sa pinapaliwanag natin, wala pong personal participation si Pangulong Bongbong Marcos sa alleged corruption. Dahil ang GAA is not a corruption. Yan po ay mandato ng Pangulo na taon-taon pipirma talaga siya sa GAA. The personal participation pwedeng mangyari sa implementation. Wala pong inihain na ebidensya na sa implementation ng budget ay sangkot ang ating Pangulo. Kaya nga dapat para mas naging makatuwiran sila, yung 18 ex-marine sana na nagtuturo sa ating Pangulo na tumanggap ng kickback o mali-maletang pera, dapat sinama nila yon doon sa impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nila sinama eh. Kaya wala tuloy makita ang committee na tinatawag na personal participation. Unlike dito kay Sara Duterte na siya mismo, no, sa isang basihan ng complaint sa kanya na pagbabanta, siya mismo merong personal participation. Ano yon? Yung tinatawag ni Congresswoman Jinky Luistro sa kanilang legal na termino na res ipsa loquitur. Ibig sabihin, the thing speaks for itself. No? Siya mismo yung nagsabi. No? Na ikaw, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, may nakausap na daw siya na assassin at kanya po itong ipapapatay kung siya po'y mamatay. Yun po mismo yung mga ibig sabihin ni Sara Duterte na hindi nila maitatanggi na siya mismo ang gumawa on November 23, 2024. Now, punta tayo dito sa sinasabi nilang fishing expedition. Hindi rin po totoo yun. Kasi at the outset, nang nag-file ng impeachment complaint ito pong sina Father Saballa at Attorney Nathaniel Cabrera, may mga kaakibat na po itong ebidensya. No? Nakakalakip na po doon sa kanilang complaint ang mga ebidensyang hawak po nila. Pero syempre, ito po ay posibleng prosecution for impeachment sa vice-presidente at kailangang tiyakin ng mga miyembro ng Committee on Justice na matatag yung ebidensya. At malalaman lamang yan sa mga ebidensya na hindi pwedeng mahawakan agad ng mga complainant dahil ito po ay merong legal protection. Ano ang mga halimbawa po nito? Ang SALN. Hindi basta-basta mahahawakan po yan ng mga complainant. Kailangan pa pong i-request yan sa Office of the Ombudsman. Ang mga transaction records or documents ng mga negosyo nitong si Sara Duterte sa Securities and Exchange Commission, sa Bureau of Internal Revenue, and in relation to confidential funds, yung appropriations ng funds, kung ito po ba ay tama, at yan ay nasa records ng Commission on Audit. Di ba? Hindi mo yan basta-basta mahahawakan. Kinakailangan dyan ng power of subpoena para maipresenta po yan ng appropriate agency sa Committee on Justice. Hindi pa nga dito nasasama yung bank records ni Sara Duterte. No? Hindi na natin pag-uusapan muna yung bank records kasi hindi pa po yung sinasabpina. Hindi pa po sinasabpina ang bangko kaugnay ng mga bank records ni Sara Duterte. Kaya wala pong fishing expedition. Kasi ang fishing expedition, yan ay katotohanan kung at the outset, walang ebidensya ng hawak yung mga nagrereklamo at doon ka pa lamang maghahanap ng ebidensya. Di ba? Kaya nga, inihalin tulad sa pangingisda. Kasi sa pangingisda, hindi mo alam kung ano ang mahuhuli mong isda eh. Halimbawa, mamimingwit ka. Hindi mo alam kung ano ang mahuhuli mong isda. Kung ikaw ay maglalambat, hindi mo rin alam kung ano yung dadaan sa lambat mo na isda. Walang ganoong sitwasyon dito, mga tol. No? Ngayon, punta po tayo sa Section 2. Sabi po doon sa petition ni Sara Duterte, bakit diretso sa Supreme Court? Normally, dapat dadaan muna sa lower courts. Pero sinasabi niya, pwedeng diretso sa Supreme Court kasi constitutional issue ito. Urgent at may transcendental importance. That is a matter of
legal arguments na, no? Hindi ko na ipapaliwanag sa inyo kasi hindi na po ito kaya ng aking utak. Hindi, ang totoo, masyadong malawak po ito, no? At hindi na natin kailangan pang pag-usapan dahil dapat ang mga abogado na ang nagdi-discuss nito. Posible, panoorin nyo po ito sa mga vlog ni na Atty. Rene Bueno, kung sino pang mga abogado, si Fiscal EJ, at kung sino pa. Wag lang doon sa DDS na abogado kasi sigurado bias talaga yun. Walang ibang remedy. Totoo naman kasi na sa impeachment kasi kadalasan talaga ang akit niyan sa Korte Suprema na talaga. No? Anyway, napahaba na tayo at hindi ko natatapusin ito pong mga iba pang pinapaliwanag dito nitong si ChatGPT. Pero marami sila, no? Napakarami pa. Tinatamad na ako eh. Pero kahit paano, may natututunan ba tayo mga tol sa ating pinag-uusapan? Sana kahit paano, meron po kayong natututunan. Maraming salamat sa inyo. At bago tayo magtapos, syempre mag-shoutout na lamang muna tayo. No, kung meron po kayong natututunan, maraming salamat. Kung wala naman, hanap po kayo ng mga vlogger na matututo po kayo. Shoutout tayo mga tol. Maraming salamat at shoutout po sa mga manonood po natin sa YouTube. Sa YouTube na nga lang muna ako magsha-shoutout. Daming basher dito sa Facebook. No? Kung gusto niyo ma-shoutout, lipat po kayo ng Facebook, ng YouTube. Shoutout kina Susana Martinez, Viola, kay Ardayan, kay Gina Guevara, Karina Akain, maraming salamat sa mga membership po ninyo ha. Kay Nilo Roduta, okay? Kay Pinky MA, Prudencio Montero, Kamekanico Mix TV, Maring Yayada, Bla, Teresa Ibanga, kay ako si Chungkoy, Ems Reyes, Crisanta Manganan, okay? Sino pa? Si Susana Martinez, Bla, Viola, yan, Jean Campos, Albert Granada, Frank Diang, kay Mami Best Friend, and Chicharon Bulaklak. Paano mo nasabi? Shoutout po sa inyong lahat. Kay Equilibrium, kay sino pa? Si Jayal, Viola, Emelita Romero, Mel Abitos Pacada, Jonas Benavides, Precious Gaspar, Ernesto Rivera, Rosalia Salonga, Gerald 28, Jenna Guevara, Mon Gonzales, okay? Okay, sino pa? Cristina Kapalungan, Evangeline Garcia, Rowena Baterina, Doris Arnisto. Yan, si Paul Bardahi Vlog, Ardayan, LB Caranto, Mon Gonzales, Jean KB, Jonas Benavides, Ernesto Rivera, Kapati Ronald, Emelita Romero, Mel Abitos Pacada, Viola, Maricar Becker, Fred Makalaglag, Lolita Escobar, yan, si Piston Ball Tameta. Kanina nakita ko si Ate Josephine Makatula, shoutout po. Si Ardayan, yan, si Imelda Uamel Tolentino, Doris Arnisto, yan. Sino pa? Naalala ko si Mami the Survivor 379, shoutout po sa inyo. No, maraming salamat. At si Lucila Luklab, yan, shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat mga tol. Sana sa bawat pagkikita natin, kahit paano, kahit hindi ako abogado, natututo tayo sa mga usaping legal. At paalala ko lamang, lahat po ng mga sinasabi ko po dito ay hindi po isang legal na opinion. Yan po ay isang ordinaryong opinion lamang mula po sa isang ordinaryong mamamayan na katulad po ni Top 1. Kung meron po tayong mga maling sinasabi, kaugnay po ng pagkakaunawa natin sa batas, sana i-correct po tayo ng mga nakakaalam talaga sa batas na mga abogado. Pero pretty sure naman tayo na sa mga sinasabi po natin dito, wala pong mali. Okay, sino pa? Si Brenda Tina Lorenzo, kay Gina Guevara, yan, si Kent Gargiano, Karina Akain, Alan, yan, si Viola, Ardayan, Jean Campos, at sa lahat po ng ating mga manonood, maraming salamat po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.